Good afternoon mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? October 17, 2023. At sa video na to ay magbigay tayo ng maikling update sa mga project natin dito sa farm. Okay, reset na po tayo. After po ng bagyong Egay ay simula na po uli ang taniman ng ating sultan. Although meron po tayo nakatanim na around 2,000 na puno diyan po sa may ating net house. Sa ngayon ay ang diskarte po natin lettuce sultan. Okay, so ito po yung ating unang itatanim, romaine. Yan, nagpa-transplant po tayo dyan. Romaine, nasa po ito, nasa 2,000 na puno. And then ito po yung susunod, which is yung Xanadu. Yan, sa mga mahihilig sa Caesar salad. Ito po yung ating Xanadu na yan, nilagay natin sa tray noong October 6. Okay, ngayon po ay October 16. So 10 days po, ito po yung ating Xanadu na itatransplant po natin 10 days from now. Doon po sa bed na ipapakita ko sa inyo mamaya. So nasa po ito? Nasa 9,000 puno. 9,000 na Xanadu. Yan po ang schedule nating itanim. And then over here naman ay nagsimula na po tumubo yung ating sultan. Ito po ang kanyang DAS 1014. So 25 days po nating itatanim yan. So by November first week ayan po ay sisimulan na nating i-transplant. So mamaya papakita ko sa pagta-transplant. So total po itong ating sultan ay nasa 11,000 po yung ating itatanim. So tuloy-tuloy po back to back to mass production po tayo sa sultan, sa bell pepper, sa green bell, okay? Para po sa mga bare months at January. Yan, sa last quarter and sa first quarter market. Okay, so bukas siguro or sa isang linggo ay magpupula naman sila ng kamatis. Kamatis din, another batch of sultan. So yung pong kamatis ay may pinunla na ako sa palayan, sa Lizac Garden. So tingnan nyo na lamang po sa ating susunod na video, i-share ko po sa inyo sa mga upcoming videos. Okay, yan po ang ating laman ng ating nursery ngayon. At tara, puntahan natin yung ating tatamnan. So labas muna ako dito. Okay, actually ngayon pong araw ay harvest kami ng beans. Pinick up po yung beans. Ayun, sinasako nila doon sa aming sorting area. Okay. So saan ko itatanim yung sultan? So ito po. Nasa kinukure ko po to, sinosolarize natin. And then hinahalo, no? Para ma-reset natin yung ating tanim. So mga siguro ang kakasya po dyan, nasa 40,000 po na puno. Kaya't iba-block by block po natin. So ang plano is nakikita nyo po yung brown na yun. So doon po magtatanim tayo ng mga may balag, katulad po ng beans, to break yung movement po ng insekto. So sultan, then balag, which is yung beans at pipino natin, then sultan uli, then balag, then sultan uli, then balag. So ganun po. So puntahan ko lang saglit yung ating beans at tingnan natin kung ano po ang status. Then pabalik po tayo doon sa ating net house para mabigyan ko kayo ng update kung ano ang mga pangyayaring nagaganap doon. Okay, so as you can see po, nagki-clearing na po tayo. Yan, ready na, aararuhan na lang po yan, and then magbe-bed formation na po tayo. Okay, so same po ng ginagawa natin sa garden. Bed formation is we'll have soil conditioning. Lalagay po tayo ng organic fertilizer, cure po natin yung lupa para ma-lessen natin yung bacterial diseases, and then iso-solarize natin. So ito na pinagtamnan ng kamatis, yan, so kini-clear na yan. Once na matuyo yung mga damo, aararuhin na po ito, hahaluin po siya ng 2 beses. So ito po yung isang bahagi, na sinasabi ko ng pagtatamnan naman ng another sultan. Okay, sultan or green bell, yung pong itatanim dito. Then yung pong na yan, yung may mga tuyo na damo na yan, magtatanim tayo ng crop na may balag. Okay? Para yung movement po ng insekto may stop. So hindi po siya straight na puro sultan. Okay? Meron po tayong barrier. So ito kasama po yan sa magiging tatamnan ng ating mga sa aararuhin. So ito na yung old sultan natin, pinapabayaan na. Hindi na po inalagaan. Okay? And ito naman po yung ating beans na nasa kalakasan ng kanyang harvest. Okay? So siguro mga
4 na harvest pa po tayo dito. Berde pa, marami pa pong bunga. Nasa taas yung mga bunga niya, ayan. Ayun. May mga 4 harvest na naman po tayo sa isang araw, or bukas magpapa-harvest po ulit tayo. Okay, so yan po yung ating beans. Bago po matapos itong beans, itatamnan po namin sa gilid agad dyan ng pipino. Okay, so ang mga tanim po rito ay puro may mga balag dito po sa area po na to. So yun po yung ating diskarte. Okay, mga may balag lang para hindi po magmamigrate kunwari dito sa kabila, or yung mga insects sa kabila, hindi magmamigrate sa ating sultan. Okay, so balik po tayo doon. Now, siguro next week magpapatanim na ako ng pipino sa gilid. So ganito po ang gagawin ko, guys. So ito syempre, mayroong malapit-lapit na pong madeds yan. Siguro mga ilang harvest pa, baka mamadeds na yan. Magpapasunod na po kami rito sa gilid ng pipino. So magkabila din po yung pipino. Magkabila, or isang side lang po ang tatamnan namin. Then hahatiin ko siya. So isang side, then saka ko siya i-split to dalawa. Parang ganoon po sa ginagawa ko sa garden. Okay? So yan po yung ating plano yan. Okay, dito sa gilid para pwede tayong mag-flooding. So magpapapasok tayo ng tubig, then pa-flooding na lang natin to para sa patubig yung ating pipino. Okay? So yan guys po yung ating plano yan. Beans, cucumber, yan po yung gagawin natin. So since beans, cucumber po yan, kailangan po makahanap na po tayo ng pampalit or another batch para sa beans. Okay? Dahil malapit na pong matapos yan, so supposed to be po, dapat meron po kaming pasunod na beans. So yan po kasi yung ating cash crop. So dito po sa farm, ang cash crop po namin, beans, lettuce, saka cucumber. Yung main crop namin is yung bell pepper, saka kamatis. Okay? So yan po. So dito, ine-next na natin. At ayan, nag-take effect na yung ating in-spray dyan. So medyo marami pang tatanggalin dyan kasi aalisin natin yung string. Ititiklop natin yung mga drip tape or drip lines, and then aararuhin po para maging ganito. Okay, so matagal-tagal na po itong nakakula, and after po nyan ay maglalagay po tayo ng mga organic fertilizer. Okay, so yan po yung gagawin natin dito po sa set na to. So pang taniman po yan ng first week ng November. Pero most probably po by next week baka magpatanim din ako dito sa kalahati niya. Yan. Mga siguro yun. Yung kalahati niya, mga 10,000. Pwede po ako magpatanim dito sa kalahati. So wala na po kasing baterya yung ating parmal. Hindi po kami makapagbed, pero bukas dadalhin ko na po yung baterya para makapagbed na po sila. Dala-dala ko naman na kanina yung mulch. So ima-mulch natin. And then lalagyan natin ng drip lines. And then ready for planting na po tayo. So, yung unang batch po ng sultan ay itatanim natin doon. Okay, nakita niyo po ba yung kanina yung mga romaine na lettuce? Dito ko po yun itatanim. Yan. Sa ano na yan? 2, 4, 6, 8. Sa 8 bed po na yan. Diyan po namin itatanim yung ating romaine lettuce. Okay, and then sasabayan na po namin siya ng sultan. Okay, pagkatanim po ng romaine lettuce, itatanim na namin yung sultan. So iniisip ko kung magsi-single line ba ako rito or magdo-double line pa rin. So depende po, abangan nyo na lamang po kung ano po ang gagawin natin. So yan, makikita nyo po may nagtatanim na rito, nagsimula na siya magtanim, hapon ang tanim. Ito yung 2,000, dito magkakasya po dito. Actually kukulangin pa po yung 2,000 dito. And then yung pong 9,000, dito po namin siya itatanim. Yan. Sa ano na to, sa 6 na bed po na yan. Okay, and then tatamnan namin agad ng sultan. So yan po ang ating susunod na sultan. 10,000 po magkakasya po dyan. Yan. Hindi, 500 po isang bed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times 500. 5,000 po pala ang magkakasya dyan. So yung 4,000, doon na po natin itatanim sa labas. Okay, so next yung ating pipino. Yan po yung ating pipino sa open field. Okay, medyo siya compared do sa pipino natin dun sa garden, sa Lisak Garden. Medyo siya, mas mapusyaw yung pagka-green niya. Okay, and then may mga siya, meron na rin siya mga leaf spot.
So dito makikita ninyo yung practice dito, hindi na inaalis yung mga tendrils. Ayan, hindi na inaalis. Basta tuloy lang siya, basta nakabalag siya. Ganun. Para kasi hindi na nila makuhang alisin. So once na ma-finalize ko po yung ating proseso dun sa bahay, sa garden, syempre i-implement natin dito. Yun yung purpose kung bakit po tayo nagtetest, nag-experiment ng iba't ibang way ng planting. And makikita ninyo po, hindi po nila maibalag na gano'n, no? Hindi po maibalag, no? Ito dapat nakakapit na po siya sa balag para umakyat. Okay? And marami na ring mga tuy-tuy, oh. Ayan. So ang question dyan is, kaya bang i-sustain? Kaya bang i-sustain yung mga tuy-tuy, yung mga bunga? So yun po yung pagkakaiba po ng maliit na taniman compare dito, or kaya yung nasa open field. Yung nasa greenhouse po, makikita nyo berdeng-berde hanggang dulo. Then by now, andito na po yung mga bunga niya. Sa susunod po na video, first harvest namin bukas, tingnan nyo po, abangan nyo po, at I'm sure matutuwa din po kayo sa magiging resulta. Okay, spoiler alert pa tayo. Okay, so yan po ang ating pipino rito. May mga natutuyo, ayun nyo guys, yan. So dapat yan alisin na, hindi nila maharap alisin kasi ngayon andun yung tao natin sa kabilang bukid, nagpapataba po sila ng palay. Okay, so yan po ang ating ating pipino, no? Hindi ko alam kung nauna ba itong tinanim or sabay nung sa akin, pero I think kasabay po yan nung sa akin, yung pipino ko sa garden. Then ito po yung ating sultan. Yan. Dito meron tayong problem na nakikita. So yan, oh. May mites po dito, may hanip. Yan. So i-cure po natin yan, yung mites na yan. Okay, pero overall okay naman, maganda na may dahon. Cure lang natin yung mites. And ito nga, itinupi namin yung plastic dahil parang kinukulang siya sa sunlight. Masyadong maliliit kasi yung dahon. So makikita nyo yan, basta ganun yung dahon, medyo parang kinukulang siya. Kaya mapapansin nyo yung gilid, parang bansot. Okay, so ito po yung ating sultan na namumulaklak na. So 20 days from now ay magsisimula na po kami mag-ani po dito sa ating sultan. Okay, so ganyan po, kapag po maraming tanim, talagang mami-miss out natin yung ibang item. So more on sa farming, as per my observation, talagang kailangan nakafocus tayo. Nakafocus ka. So compared dun sa garden sa Palayan City, konti lang tanim ko, kaya naalagaan ko ng maayos. So dito marami silang tanim, yung tao natin is kumbaga lagari. So naapektuhan din yung output or yung production, yung productivity naapektuhan. So yun pa rin yung learning process, yun pa rin yung aming pine-perfect or ini-improve dito sa farm, sa Lesak Farms. Okay, so yan po yung update natin sa ating ating bukid ngayon. Okay, so punta ako dun sa ating consolidation area at tingnan ko kung tapos na ba silang magsako ng beans. Kasi pupunta po ako rito, pick up po ako ng beans, and then balik ulit ako bukas. Okay, so yung beans po ay isasabay ko sa anihin kong pipino sa bahay, sa garden. So biyahe po yung kinabukasan. So ganun po yung ating ruta. Okay, so yan, tara tingnan natin yung ating beans. Tingnan nyo, hindi na namin makuhang magtatabas ng kalamansi. Anyway, unti-unti, hindi natin madadali mong isa yan. Kulang po tayo sa tao. Ayan pa isang kalamansian. So saka na ako mag-move dyan kapag stable na po yung production natin ng ating mga gulay. Okay, so tara, tingnan natin kung tapos na. So yun guys, no, sa mga nagpa-follow, nag-aabang ng farm update, ito na po yun. Maghintay po kayo sa susunod na update pag transplant na namin yung mga lettuce at kung ano po yung magiging result. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, no, click subscribe button para makasubaybay kayo sa ating farming journey. Okay, so ayan po, silipin lang natin yung kanilang pagsasako. Si Montero po yung dala ko ngayon dahil nasa biyahe po yung ating ating si Travis. Kaya kailangan po nilang isako. Yan, nakasako na pala. Yan, isako na nila.
So naka-crates po yan kasi kanina. Hindi po magkakasya yan kung naka-crates, at ito lang naman yung lalagyan natin. Okay, so dyan natin siya isasalpak. Okay, so bumili na rin ako ng mulch. Yan, ayan na yung mulch na gagawin natin. Yan, meron akong biniling 6 na mulch na gagamitin namin sa taniman ng sultan. Okay guys, yun lamang. Maraming salamat. Magkita po tayong muli sa ating susunod na video. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo. Bye bye.